Uy. O, ito naman, walang iba. Ito naman po, si Ana Ramsey. Pamangkin to ni Jaya. Ang lola naman niya, si Tita Elizabeth Ramsey. Kaya magaling din kumanta, performer din. O yan, welcome. Thank you, Kuya Will. Naiyak na agad ako sa story nila. Hindi, siguro one thing doon na talagang naiyak ako is because lahat kami nangangarap. Ako ay started na ma-realize yung pangarap ko na to since 10 years old ako. Tanda-tanda ako, nakikinood ako doon sa kapitbahay namin ng TV nila. May nagpa-perform doon sa TV. And sabi ko sa sarili ko, darating ang time, ako din yung mapapanood dyan. Iyak. So yung buhay ko nung bata ako, lagi ako sumasali sa audition. Iba't ibang audition. Laman ako ng audition. Kahit saan may audition, pupuntahan ko kahit malayo, luluwas ako from Laguna. Tapos dumating yung time na sabi ko, ano ba yan? Parang walang nangyayari. Parang hindi ako nabibigyan ng pagkakataon hanggang na-eliminate lang ako, ganyan. Sabi ko, ihinto ko na lang kasi parang hindi naman to para sa akin. Pero lumaban ako kasi naniniwala ko na habang may buhay, lagi naman natin itong naririnig, may pag-asa. And dumating itong pagkakataon na to na sabi ko, ang galing lang nung nasa taas kasi kung ano yung para sa'yo, ililid ka niya talaga. So na-realize ko yung mga rejection na na-experience ko na yun, it's just a redirection na ilalaan ka talaga kung saan ka dapat. And nagpapasalamat ako, Kuya Will, kasi hindi ko na-imagine kasi lahat to na-imagine ko na magiging parte ako ng isang show. Naglalaro talaga sa imagination ko. And never ko na-imagine na isang katulad mo, na isang Willie Revillame, yung makakatrabaho ko. And nakaka-admire lang kasi yung wisdom na meron po kayo na sinishare nyo sa amin kada nagre-rehearse tayo. Na alam ko marami akong matututunan sa haba ng mga pagsasamahan natin dito sa programa. And puno-puno lang ako ng pagsasalamat. And naalala ko lang, nung nabubuhay pa yung lola ko si Elizabeth Ramsey, sabi niya, Day, sana wag mawala ang Ramsey sa industriyang ito. Kaya finu-fulfill ko yung pangarap ko. At the same time, ngayon masaya siya. In fact, ayan siya, nasa likod mo, masaya siya. Waray, waray, tere mo takas. Waray, waray, handang matudas. Waray, waray, bahala bukas. Waray, waray, ay manigas. I know, Kuya, masaya siya ngayon, nakangiti siya. Kasi nung nagsisimula ako, yun talaga yung sinabi niya bago siya mawala sa mundo. Kaya nagpapasalamat po ako sa TV5, sa Media Quest. Will, salamat po dahil isa ng pangarap yung natupad. Yan po. Yan. Waray, waray, tere mo takas. Waray, waray. Pero you know, one of the highest ratings po yan sa ABS-CBN nung naka-guest ko si Tita Elizabeth Ramsey. Sobrang galing. Walang script. Yung prompto, nakikinig lang yun. Tapos, you know, natural natural. Also, meron ka din ditong meron radio program ka, di ba? Opo. I-plug mo yun. Yes, salamat, Will. Every Sunday po yan, Match Made, ang programang talaga naman kung ikaw ay lonely at naghahanap ng the one, naku, makinig ka na sa Match Made. Kasama nyo nga, Ana Ramsey. Alright. Ano title? Matchmate? Matchmate, Will. Galing naman So yan, hindi, gusto ko lang makilala nyo sila And so of course, yan, nalakas. Meron na tayong 3,300. Tataas yan mamaya pag medyo tatawag na tayo. Pero syempre, pag nanonood ka, may load kasi yan Di ba nauubos di ba? Pero at least nakikilala niyo po sila. And then after that, eto naman. Well, si Boobsy naman, kilala niyo na. Sa GMA pa lang, kasama ko na siya. Di ba? Ikaw naman, Boobsy. O, yan. Alam niyo kaya ako ito naisip, wala itong ginawa kundi mag-text sa akin. Text ng text. Kuya, yung pinangako mong stereo, puro paalala siya. So naisip ko, sama ko na nga ito, paano ako kinukulit? O ito na si Boobsy. Ang totoo po niyan, Kuya, sa kabilang channel, ako po yung isa po ako sa mga dancer mo sa inilabas mong igiling-giling. Mga matataba po kasi kami noon, nung mga time na yon. ABS. Tapos, parang naanuhan mo yung kakulitan ko, napunta ka ng TV5, hindi po ako napunta doon. Nung napunta ka ng GMA, nagkukumedyante na po ako ng mga time na yun. Kaya, yun na, nagdire-diretso na. Tapos, naano ni Tita Christy Permin,
bakit daw ako lang yung naisama mo uli sa mga nasama mo dati? Sabi ko, baka love mo ako kasi hindi po kita iniwan. Nung nawala, nagkaroon, nandiyan pa rin ako sa'yo, nangungulit. Yun nga, tama, nagte-text pa ako sa'yo lagi. Kasi nung nagwawawing tsaka yung All TV, di mo pa nabibigay talaga yung stereo eh. Baka this time. Well, binigyan na kita, ha? Nung nasa yate ka, yung Marshall, tumigil ka. Maliit lang po yun. Ang bibigay sa amin, yung pang-entertain showcase. Wala pa eh. Ah, ganun ba? Yes. Pero kuya, totoo, nagpapasalamat ako sa'yo kasi ang dami-dami mong natutulungang tao at ang dami-dami mong host na nagkakaroon talaga ng kaalaman dahil nga masyado kang madisiplina. Tapos alam talaga naming kuya ka namin, mentor ka namin, at boss ka namin. Maraming salamat, kuya. Dagdagan pa ang buhay mo. Yung tipong ikaw na lang, patay na kaming lahat. Walang yaka. Ganun ba gusto mo? Okay. I love you, kuya. Okay. Ande, kasama mo rin si Donita. Yes, si Donita po. Kami pong dalawa ang tandem ngayon. Okay. Donita and... Hindi ko makakalimutan. Kasi every time may birthday ako, nandun sila lagi. Opo. Di ba? Kaya hindi ko na... Si Michael Pangilinan, si Bugoy, kahit may sakit si Bugoy that time, si Chris Lawrence, alam mo, it touches my heart na naaalala niyo yung mga importanteng araw sa buhay ko. So, Yes. di ba, nagka-cancel kayo ng show. So, kaya may binabalik din naman ako sa inyo na siyempre pagmamahal yan. Anyway, thank you, Boobsy. You're Thank part you of the po. show. Yan. Magpapasaya si Boobsy araw-araw. At ito, bago. Ito naman, kaya ako naman ito nagustuhan. Alam mo, may kwento to eh. Itong si MJ, na-meet ko to sa bahay ni Sam Bersosa, ng SB. So, yung radyo ko, kailangan ko. Sabi ko, akala ko boy. Hindi, totoo. Akala ko, di ba? Tama? Super, kasi nakapambahay lang talaga Kasi, ako. mabait siya, Nakapaa. entertain niya ako. Sabi ko, boy ba to dito? Sabi ko, pwede mo ang tawagin yung driver ko? Ang bait, ay, opo. Hindi ko alam, singer pala siya, may album, under Viva, record siya. So, sabi ko, mabait to, batang to. Kaya nung nalaman ko, at naalala ko siya, pinahanap ko siya. Marunong bang kumanta yan? Eto na, please welcome MJ. Hello sa ating mga kapatid at sa lahat mga nanonood. Sobrang thankful ako, Will. Ang awkward na hindi sabihin kuya kasi parang walang respect. But anyway, from nung araw na sinabihan mo ako mag-audition, nag-doubt ako kasi hindi ko alam kung kaya ko. Pero pangarap ko maging host kasi nga gaya nga ng sabi namin, bata pa lang talaga kami napapanood na namin yung show. Tapos lalo pa nung nag-decide ako na mag-audition, pagdating ko doon, ang gaganda naman ng mga kasama ko, tapos ako yung huli. So sabi ko, Lord, in Jesus' name, paano ko kaya to gagawin? Kasi knowing Kuya Will, parang wala namang co-host na katulad ko, na ganito lang, char-char lang. Pero nung na-consider niyo po ako, unti-unti ko pong na-appreciate na naniniwala akong may talent pala talaga ako kasi sa ilang taon na rin ako sa industry and matagal na gusto ko talagang patunayan na magaling ako. Parang kunin niyo ako, magaling ako, pero parang laging same role na lang yung nakukuha ko. Wala nang panibagong challenge. So kaya nga ako gumawa ng nagpunta sa business, nag-travel content kasi feeling ko parang same lang. And then every time sasabihan mo ko na magaling ka, naniniwala ako. Kasi nga, syempre, Willie Revilla yun na nagsabi sa'yo na magaling ka. Parang, and nakuha pa ako dito. Yung lagi ko lang pinipray na, sabi ko, Lord, kasi nga, hindi pa rin talaga, parang ini-enjoy ko lang every moment. Kasi nga, ayokong mawala to. Sobrang gustong-gusto ko siya at masarap sa pakiramdam na isa ako sa naging instrumento mo para magpasaya pa ng maraming Pilipino. Kasi gusto ko rin talagang magpasaya ng tao. And ngayon, hindi na lang tropa ko yung mapapasaya ko. Buong mundo na! Yay! Pero, lolo mo ba? Lola mo ba yung... Yung lola ko po, sobrang, Hi, Mang! Alam ko nanonood ka ngayon, Mang. Ito na, mapapanood mo na yung dating
pinapanood natin tuwing tanghali dati. Ngayon, kasama na ako sa show. As in, maraming nagsasabi sa akin, bata pa lang ako na, ikaw mag-artista ka, itsura mo, ganyan-ganyan. Ang daming ganyan sa akin growing up. Kapag sinabi kong mag-artista ako, mag-host ako, magiging singer ako, lagi lang nila akong pinagtatawanan. So ngayon, eto na, sa lahat ng mga nasa probinsya, alam kong pakiramdam nyo imposible. Pero pag ginusto nyo, pag sinipagan nyo, pag ginalingan nyo, lahat posible talaga. Salamat po. And Mang, I love you so much sa pamilya ko. Maraming salamat sa pamilya ko sa pagsistay sa akin, sa mga kaibigan kong lagi akong chini-cheer na, hindi, magaling ka na, kaya mo yan. Maraming salamat sa inyo guys. Hindi nyo alam kung gaano nyo natulungan yung confidence ko kung sino ako ngayon at kung nasan ako ngayon. Maraming salamat. And of course, Will, thank you. And sa TV5, sa mga boss na nandun during audition, maraming salamat po. MJ, yan ha? Babalik po ang maalaala mo kaya.